understand my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Subscribe! O brabo da putaria. Magandang hapon mga kanguso. Andito tayo ngayon, pupunta tayo sa isang bahay ng isang matandang babae. Nabalitaan po natin wala siyang kasama sa bahay nila, mag-isa lang daw po siya. Titignan natin, alamin natin kung ano ang sitwasyon ng kanyang pamumuhay dahil matanda na po siya, 78 years old daw po siya at wala siyang kasama sa buhay. So pasukin natin, tignan natin kung anong sitwasyon niya sa buhay. Tara, samahan niyo ako. Ito yung bahay niya. Mag-isa lang daw siya nakatira sa bahay na ito. Yan po yung bahay niya. Tara, dito tayo. Tao po. Magandang hapon po. Hello po. Diyan po si Nanay. Yan. Ano pong pangalan natin? Hello po. Pabilis po ako, Nanay. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Po, pwede po ba kayong makausap, Nay? Pwede. Ano pong pangalan ninyo, Nay? Nornisa. Norlisa, si Nanay. Nornisa, N-O-R-N. Si Nanay Nornisa. N-O-R-N-I-S-S. Apo, Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay? 78 years old. Sino pong kasama niyo dito sa bahay mo? Ikaw lang po. Paano po yung pamumuhay niyo dito, Nanay? Hindi ka natatakot matulog mag-isa dito sa bahay ninyo? Natatakot din. Natatakot ka rin kasi nga wala kang kasama, no? Malalayo yung kapitbahay. May mga kapitbahay siya, mga kaibigan, pero medyo malayo-layo ng konti, no? Kailan pa po kayo nawalan ng asawa, Nanay? Matagal. Matagal na po. May mga anak po ba kayo? Mayroon. Meron po, pero wala dito, hindi niyo kasama. Hindi. Hindi kasama. Okay. Ako malita. Nanay, pwede ba akong umakyat sa bahay mo? Pwede. Akyat tayo. Tingnan natin yung loob ng bahay ni Nanay. Ayan, tara. Akyat ka dito mo. Ayan, kasama natin yung ating cameraman. So, pasok ka dito ko, tignan mo yung bahay ni Nanay. Ayan, so dito po siya yung Nanay nagluluto. Ayan po yung lutuan niya po. Ayan, kalan, di uling. Din kanya mga gamit. Ayan. Dito, tapos dito po siya natutulog. Ayan po. So Nanay, pagkagabi, kita natin medyo may mga butas-butas yung dingding. Diba? Hindi ba kayo natatakot? Patulog mag-isa dito? Minsan natatakot, minsan hindi na. Minsan hindi na. So Nanay, paano yung hanap buhay mo ngayon, Nanay? Kasi medyo matanda ka na, 78 na po yung edad ninyo. Wala na po kayong hanap buhay. Paano po yung mga pagkain ninyo saan nanggagaling? Sa mga anak ko na lang. Binibigyan-bigyan ka ng mga anak mo. Ano pong mga trabaho ng mga anak mo, Nanay? Yung isa, yung dito kanina. Yung kanina. So sideline lang kung anong trabaho na makikitang trabaho. Paano, Nanay, yung paggigibo ng tubig kasi mag-isa ka lang dito sa bahay mo. Tapos yung balde mo malaki, kaya mo pa rin magigib ng tubig? Hindi na. Hindi na. So paano pag ikaw lang mag-isa, paano po kayo nagigib ng tubig? Kunti-kunti lang na balde. Kung wala na akong tubig, yung body ko na maliit dito. Saan po? Pilan ko. Ito yung iniigiban mong tubig. Ito kayang-kaya mo pang buhatin ito. Oo. Mga kagnguso, 78 years old na si Nanay. Mag-isa lang po siya dito sa bahay niya. At umaasa na lang daw siya doon sa ang mga anak niya na wala rin namang trabaho. Siguro, Nanay, nagpipensyon po ba kayo? Walang pensyon. Wala rin kayong 4-piece? Wala. Wala rin 4-piece. Ano lang sa akin, senior citizen. Senior citizen. Magkano naman po tinatanggap ni Nanay sa senior citizen kada buwan po, Nanay? Kasi sa loob na isang taon, nakadalawang beses, tag 3,000 lang yung minsan mag-release. Okay. 3,000 sa 6 na buwan na yon. Kasi kung sa isang taon, 2 beses lang, 3,000, 6 na buwan. Pagkatapos, yung makadalawang beses, 6,000. 6,000. So yun lang po yung nasa ninyo, pinambibili niyo. Pero hindi yan makabot. Oho. Alimbawa, mag-release ako ganito, Opo. itong araw. Hindi yan makabot. Sa susunod naman releasean, Oo. ubos na. Opo. Mabuti, Nanay, wala pa kayong nararamdaman na mga sakit-sakit sa katawan. Mayroon. Mayroon na. Ano pong sakit nararamdaman niyo, Nanay? Ano po? Ayan. Hirap siya magkilos, mga kabisi, mga kanguso, kasi medyo... Nararamdaman ko ito na mamanhid. Saan po, Nanay? Mga binti mo Ito, ganito, mga ito. binti. Mga binti ko, pati Mga likod. bayuan ko. Oho. Magtayo, hindi na ako makatuwid magtayo. Opo. Sa palagay niyo po, anong dahilan? Sa edad ba o talagang may sakit po kayong nararamdaman?
Iwan ko lang, di ko na maano, kung sa edad ko na, Opo. puro alimbawa. Pero sabi ko yung ano ba, mayroon din talaga nararamdaman ko. Opo. So, ayan na nga mga kanguso, no? Nakawawa masyado si nanay kasi mag-isa lang siya dito. Mabuti nga, kaya pa ng katawan niya, kahit sa edad niya na 78, malakas pa rin yung katawan niya, kaya niya pa rin nga tumayo at magigib ng tubig. Saan po pa kayo umigib ng tubig? Malayo po? Layo rin doon. Ay, doon, sa may kawayan na yon. Banda ba? Ano Lampas pa. Lampas pa. Oh, yun ako, malayo. Yung nagagib ng tubig ko. Pinupunta-puntahan ka lang. Ano lang sila. Pati yung apo ko. Paano po kayo bumababa sa hagdan ninyo nanay? Hindi ka nahirapan magbaba dyan, lalo pa pagkagabi madilim? Nakababa ako, magupo muna ako dyan. Opo muna, bago ka bababa. Bago ako mag-ano doon. Kasi masyadong delikado ang hagdan ni nanay kasi Iyapak ko yung paa ko doon. Pinuto lang na kahoy yung kanyang ginawang hagdan. So ayan na nga mga kabisig. So kung makikita ninyo yung kalagayan ni nanay, sobrang kawawa. Even though may mga anak po siya, pero siyempre sabi niya kanina, yung mga anak daw niya ay hirap din. So kung ano lang daw yung trabaho na pwede nilang mapagkakitaan, yun lang din ang kung may sobra-sobra yung mga anak nila, yun ang tinutulong kay nanay kasi wala rin talaga yung mga anak daw ni nanay. So, mabuti nga lang at kahit paano may pinagkakakitang kunti, pero hindi araw-araw may trabaho yung anak ni nanay. Kumbaga parang nagsa-sideline lang. Kung mayroong mag-hire, mayroon siyang trabaho. Kung may magpabunot siguro ng nyug nanay, no, may magpakupras gano'n, nakakatrabaho yung mga anak mo. Yung panganay ko, nagapataya. Yun ang hanap buhay na yun. Kasi sino lang naman ang kinikita sa pagpapataya. Yan ang hanap buhay niya. Siyempre may mga pamilyar yun, di ba po? May mga anak ko. Tapos gano'n, kasi yung bahay niya po ay puro lang, ano tawag doon? Sa tapal-tapal ng tela, oh. Tapal-tapal lang. Mabuti hindi kayo pinapapak ng lamok. May kulambo din po kayo. Kulambo. So, gano'n. Hindi pa ito tapos. So, nakakabilib si nanay kasi isa lang siya sa bahay niya, hindi siya natatakot, di ba? Ay, nanay, pwede raw tumayo kayo, nanay? Tingnan natin kung kaya niyo pang tumayo. Ayun, so, kailangan niyang... Kung ganyan, matagal ako magupo, maka-ano rin ako, makatwid, pero pag sige-sige na, ganyan na lang, maglakad, ganyan na lang ako. Kailan muna ng tungkod? Nakaganon ba? Kasi masakit na po yung balakang. Opo. Hindi na ako kilala. Sipin ka na? So, nanay, baka meron kang gustong sabihin. Anong gusto mong sabihin ngayon na nag-iisa ka lang sa bahay mo, wala kang mga kasama? Anong gusto mong sabihin sa mga tao na nanonood sa atin? Gusto ko ba yan? Yun ang inaano ko. Kung mayroong ano ba yung loob niya sa akin, matulungan ako. Kung mayroong maawa po, sa magbigyan ka ng tulong. Kung mayroong maawa sa akin. Kahit pambiling gamot, pambiling bigas, no po? Opo, kasi nga sabi mo kanina, yung mga anak mo ay wala din namang magandang trabaho. Wala. So, hindi mo rin pwedeng asahan yung mga anak mo, di ba po? So, ayan mga kabisig, mga kangosi, si Nanay Nornisa po, 78 years old. Mag-isa lang dito sa bahay niya, walang kasama, kahit magigib ng tubig. Minsan-minsan daw, pinupuntahan siya ng mga anak niya dito para igiban ng tubig at para bigyan din minsan-minsan ng pagkain dahil nga wala naman daw magandang trabaho mga anak niya. Kasi ito, dito lang po yung ginagamit ni Nanay Nornis sa magigib ng tubig. Minsan lang ako Kasi maliit lang, parang pambata kasi nga po ay may edad na po si nanay, hindi niya na po kayang tumayo. So, ayun, nananong si nanay, sabi ni nanay kanina, baka raw mayroong maawa sa gobyerno, wala kang panawagan sa ating gobyerno, baka sakali, wala. Okay, so Nanay Nornisa, maraming salamat po at pinaunlakan mo. Uy, may alaga kang pusa, katabi mo yan sa pagtulog. Mayroon. Ilan po alaga yung pusa? Isa. So yan laging katabi mo sa pagtulog. Minsan yan sa karton. Sa karton siya nakatutulog. Sa kumot. Sa kumot, di ba? At least may kasama kang pusa. No, ayan. So, nanay, maraming salamat po sa pagpapaunlak na aking interview sa hapon na ito, ha. At sana po ay makatulong ng konti itong, kasi pasensya ka na, wala rin naman talaga akong pera pa na may bibigay talaga sa iyo. So kung ano po yung kakayanan ko ngayon, yun lang po muna ipasalamatan ninyo, nanay, ha, dahil wala pa rin naman tayong pera talaga, ha.
pandagdag-dagdag mo na lang ito, pambili mo na lang ng bigas, kung ano ang pwede mong mabili dyan sa bibigyan natin sa iyo. Kasi pagpasensyahan mo na dahil wala pa rin naman tayong pera, ha, nanay, ha? Salamat. Yan, sana makatulong sa iyo yung kunting halagang yan, nanay, ha? So, maraming salamat po, Nanay Nornis po, at mag-ingat po kayo lagi dito sa bahay ninyo. Dahil wala po kayong kasama, lagi po kayong mag-iingat po, nanay, ha? Opo, salamat lang. Opo, so maraming salamat po. Kukunan ng